get the kill pa to Jake the Dog. Kaya that shutdown gold, medyo makakapag-bounce sila at keeping the lead just a little bit shy into a 2K or almost 3K na. At okay, I think lagpas 3K na rin regardless. So ito na yung umpisa na Barangay Tatalon to snowball this game or to drive this game into their betterment. At knowing KNL, hindi din sila magpapatalo ng ganto-ganto lang. Alam natin yan, ilang beses na natin nakita yan. Despite the game number 1, they have so much room for adjustment, men. And sinasabi nga natin, every lesson, every mistake, every loss is a lesson. Every lesson is a lesson. So, pero inayos lang natin. But yung totoo naman na pag natalo sila dito sa game number 1, natalo nga sila sa game number 1 yung KNL, yes, they have the opportunity to adjust at to look back kung ano ang kailangan nilang ayusin pa. At the same time, ganun din yung ginagawa dito ng Barangay Tatalon na hindi sila nagkikip ng same lineup or same na core. Mostly, or rather, mas gusto nila kunin nila yung core from their opponents at sila gumamit ito at iibay naman nila ang kanilang recipe or timpla. At mukhang masarap naman ang kanilang niluluto so far. There's some beautiful Guardians wall there, pero hindi pa sila masyado nag-heavy commit. At daka-angklagad, grabe yung positioning, men. Apat ang bouncer dito ni J4 Blades. No access way, even sa bandang gitna. And that mid lane tower, because the mid lane tower has already been destroyed, hirap na for KNL, for Cruz na ligas na makapasok na at makapag-contest sa mga objectives. That turtle, I think all of the turtle na available ngayon sa ating game number 2 na-secure ng Barangay Tatalon, and they are making quick work dito sa ating mga macro. Nakita mo, men, 7 minutes in pa lang pero pa-destroy na yung second tier tower at mukhang makakapasok na yata tayo sa ating mag-8 minutes, and they have the possibility to get that initial explosion sana. But kung wala yan, men, mas napapa-early pa yung snowball dito, men. Luckily for that is nagkakaroon pa ng konting tsansa ang mga losing team na makabawi at to basically extend slow down the momentum ng winning team. And just like that, they have to sacrifice the outside towers. The only outside tower that is left is the bottom lane. Yan na lang ang meron sila at hindi na sila masyado nakakalabas sa bawat lungga nila. And alam to ni Jake the Dog, but napansin natin to from time to time minsan napapunish dito sila Jake the Dog sa kanilang kakulitan but I do like their confidence, man. I do like na hindi pa rin yung kanilang parang personality nakakatuwa na very confident sila. They are still having fun dito sa ating tournament na ito. Confident yet very scary. Almost no mistake from Barangay Tatalon, and they're just giving that huge pressure and stress para sa Barangay Cruz na ligas kung paano nila ika-comeback ulit to. They are going to pull something out of the bag. Labas nila ang kailangan nilang ilabas na nakatagong alas. Pero yung minion wave, man, mabilis lang sila mag-clear ng wave. Kung chani lang naman ng mga tower damage dito ang Barangay Tatalon, then they're going to reset and retreat. But man, nakikita mo yung information na to, ito na lang yung titignan natin Like, naka-angkla agad sila. But Fairborn, pumasok na. Nag-one charge dito ang isa. Nag-flicker out naman dito si Fairborn, man. Pero mukhang madadali yata dito si Jake the Dog. Nag-split pa lang siya kaya hindi siya mahuhuli dito. And they already did their job. It's already way too late na. At na-distract ang buong squad ng Barangay Cruz na ligas. Nakuha na agad ni J4 Blades yung Lord mag-isa. Wala siyang katulong doon, pero ang ginawa naman ng kanyang mga kasama is being the wall between him and the rest of Barangay Cruz na ligas. This is the final strat. This is the final objective na lahat ina-isolate mo into that single core na meron kayo. And actually, in this situation, medyo dual core sila. Lahat binibigyan nila, pero I think ito na yata magiging huling clash. Defensive there for our Barangay Cruz na ligas. Madidestroy na rin ang bandang gitna do. Split na. Naghahanap na makakapitan si Jake the Dog. Pero maghanap na lang sila ng magta-transition, and they're going to go on to this bottom lane para makuha nila. Look at the range from our Cello X.
Eto naman si Piu Piu, walang katakot-takot na pumasok si Zenyatta Delicado, nag-Crimson Butterfly para makalayo doon sa engage si Kiel at napatay siya. Grabe naman yung range ni Geno, over the wall ang kanyang mga tirada, tapos tumutumba na isa-isa dito. Ang Cruz na ligas ngayon, kailangan nyo yata ng pray, kailangan nyo na magdasal kasi kumakatok na sa pintuan ang Barangay Tatalon, although napatay si Zen, focus on targol na lang. Jello getting that huge range para sa kanya, hindi nag-workout ngayon ang Granger at nabigyan siya ng death, and there we go. 2-0 agad into the grand finals. Barangay Tatalon with the beautiful macro gameplay. Paano mo ma-explain yung match na yon? Very high level, hindi man lang masyado pinaglaro. Sorry for Barangay Cruz Ligas. Nahirapan sila. Like on point yung kanilang wall. Like they have 4 members being the wall. Hindi na anchor wall between the heaven and earth. Which is the heaven is yung Lord na kinukuha na ni J4 Blades. Then the rest of the gang of our Barangay Tatalon is just keeping prisoners for Barangay Cruz Ligas. So game number 2 is already over. And so far, becoming a quick game. Pero tingnan natin kung mapapabilis ba talaga to. Will it be a sweep or reverse sweep pa ba? Kailangan makapag-adjust at makahabol na ang Barangay Cruz Ligas if they really want that 50 kyaw. At syempre, if you're a fan of Barangay Tatalon, gugustuhin mo na tapusin na ang laban as early as possible. Pero magbabalik muna tayo para maayos ang ating nasusunod na game. So dyan lang kayo. Well, mabilis lang ang ating break at start na agad tayo ng Game 3 ng ating Best of 7 Finals here on Mobile Legends Bang Bang District 4 Tournament. Akalain mo yon. It's already 2 games already. We are already on game number 3 that quick. Well, nakatulong din yung mabilis tayo nakapag-setup. But side of Barangay Tatalon, like parang nagmamadali sila, macro agad. So yung tactics yata nila is let's focus now on finishing the game early kasi magpa-party pa tayo. Sakto, Sunday pa bukas, karamihan walang trabaho at karamihan wala pang pasok at malapit na rin naman na ang ating Christmas break. Kaya kung pag makukuha nila ito ay may pang party na sila, meron na silang pang happy. So, pero if you're a fan naman at kung gusto mo talaga manalo dito ang KNL, I think this is their time na talagang makahanap ng butas, find the way na makapag-take over ng game na to if you are Cruz na Ligas, man.
talagang nadidanayan sila sa macro, but maybe if they're able to get the start, early start pa, be the aggressive na kailangan nila, well, they have a chance. So, again, shoutout ulit tayo dito. Ay gustong mag-shoutout ang birthday. So, sabi ni Jello Binondo, pa-shoutout po kay Sam Lopena, birthday po niya. At ang standing natin is 2-0 in favor for Barangay Tatalon na. Best of 7 tayo, so kailangan is maka-4 na panalo ang isang team para makuha nila ang kampyonato. So, ito ang situation niyan. Pag nakapulot ng isang game dito ang Barangay Cruz Naligas, haba ang ating series na ito at gugustuhin din nila yan dahil hindi nila papadaliin itong laro na ito. I think I still believe sa kanila na kayang-kaya pa din nila, but nagkakalabasan na ulit dito ng mga priority picks and Pew Pew getting the chip para sa kanya para mas mabilis ang kanilang rotation, and with the Joy as well to burn down all of the backlane pa. And mukhang priority din yung link talaga na kinukuha ulit ng either jungler onto the red side. Kanina blue sa kanina si God yung si J4 Blaze yung nag-link. Ngayon naman si God naman ang kumuha ng link this time. Ano ulit standing niya? 2-0 tol. Alvin Pablo 2-0 in favor of Barangay Tatalon. Yan. So, sa mga nagtatanong pa at wala kasi tayo, di ko pala ako napaglagay ng scoreboard graphic dito sa ating draft pick men. Pero later makikita nyo ating standing man pag nasa in-game na tayo. At sabi ni Mikaela Antonio, shoutout po kay Raven Pilar. Na-shoutout na yan. Tapos shoutout din mula kay Sandro Sanchez. Shoutout sa mga batang kubo DSB16 Team Panaginip with Boss Jeffrey and Consi Igay number 1. Sabi po rito ni Sandro Sanchez. Yes sir indeed. And again, maraming salamat po sa inyo, Councilor Igay. Yap. And as well kay Boss Cyrus Amoranto or kay Sir District 4 SK President Cyrus Amoranto, with the help also of our Honorable Sir Erwin Tulpo. At last sweep, tingnan natin. Isa pa last one na sa'yo, Mikaela. Isang shoutout pa po para kay Raven Pilar. Yan, nakakakuta ka na, Raven Pilar. Marami na nagpapa-shoutout dito men. So later shoutout pa rin natin dito, pero himayin muna natin ng konti ng ating drafting before we transition into another shoutout moment. Okay, ginagawa ko na lang din kayong kayo na yung kausap ko tol as solo duty tayo dito ngayon pero ayun, shoutout sa inyo, buti at may mga kasama pa rin ako dito sa ating comment section, and I do hope that you are enjoying the cast or at least the tournament na lang din. And yun nga, kompleto na ang ating first draft, pero nagdi-deny ng mga marksman ang Barangay Cruz Naligas dito at ayaw pahawakan si Jello X ng OP na marksman, like tanggal ang Bruno, tanggal ang Nathan and even the Moskov, but there's still one hero na masakit pa rin at napakalawak din ng range para umapit sa kanya yung effect ng isang Malefic gun as well. They also have di lang isa, dalawa pa actually. Yan, sabi dito ni Dandro Sanchez, Bossing, mas masarap ka kausap kaysa sorry tol. Nasad ako yung madalas sa yoyo but yun, thank you boss Sandro. At ito na Mikaela, isa pa kay Mikaela, nag-spam siya rito Shoutout po kay Nadine Lemsic. Pa-shoutout namin ni Mikaela Antonio, pa-shoutout kay Nadine Lemsic. At kay Rochelle Vicente, pa-shoutout naman po boss. I think yung number 2 na to, pangalawang viewers natin. Second anniversary follower pala. Ako, tagal na 2-year follower na siya dito sa page ni Councilor Igay. Sobrang support men. But ito, wow my, since nagkatanggalan ng mga usual marksman, ibabalik ba ang old meta? And this is kinda nostalgic in a sense kasi this is what the meta is from the previous patch. Nilabas din ito ng Barangay Tatalon at to this point naman mga tol. And pag nakuha nila to, ng game na ito, match point na. Oh my, this is basically like ng mga nilabas si Chip
ito yung composition na gusto mo dahil ay Arlot. Ito yung kasikatan pa ni Arlot. Kasikatan pa ng Harit Gold Lane. Minsan pinantatapat sa Ruby Gold Lane ng OP pa yung Ruby. Joy, Valentina para sa versatility at mas marami silang option dito to engage in a fight. Kaya grabe yung kanilang composition dito na battle of new composition, new meta or old meta. Pero kung titignan naman natin dito ang squad ng ating barangay Cruz Naligas is somewhat of the previous meta din sila, with the Franco naman to utilize the pick talaga, man. And they got the Beatrix also. So same lang din, a very nostalgic old, di naman sobrang old, ilang patches lang naman siguro mga tol. Kaya combo yan Beatrix tapos Franco, bloody hand, tapos lalapagyan mo na yung AOE na burst ni Beatrix, man. Automatic kill na yun So, dito tayo, transitioning into the game number 3. Race to 4 possible match point for Barangay Tatalon. They are able to get this game 3. Pero again, last array of shoutout ulit mula kay Christian Joy Sidon is pa-shoutout daw kay Miguel Lumabi and pa-shoutout ng taga 29 Kapiligan Doña Imelda. O sa mga taga Doña Imelda, shoutout din dyan. Pasigaw din kay Kim Domanico. Pero nagkakaroon yata tayo ng early pick up there. Nahiugot dito si Ten at mukhang kinaldagan pa ng blast, but that was still not enough because Kiel got the Vexana. Okay, so marami na ako namimitin sa mga clash dito. So right now, we're going to transition into the game itself na. At medyo napa-arrange naman dito ng konti si Sen, but hindi naman siya masyado nakapag-commit ng kanyang mga utility spells. So no harm, no foul naman ang nangyari sa ngayon. And seeing to it, grabe pa rin yung hook dito na pwedeng gawin ni Exhausted, man. Once na napatama mo talaga yung first hook, madali ka na lang makapag-tune up later on para maging consistent pa ang mga hooks mo. Pero kung talagang 1v1, medyo mas nakakalaman ng konti dito sa Sperbor, mas makunati siya at mas grabe naman ang kanyang crowd control din kasi dahil meron namang initial crowd control dito si Arlot, but eto, J4 Blades nagpaparamdam agad sa bandang baba, trying to at least take that XP crab para sa kanya nang makalamang naman siya ng extra level pa. So magiging madali ang kanyang pag-angat sa levels and of course some gold items as well pa. And the turtle, in just a moment mag-i-spawn na nga tayo ng ating turtle nga rito. Pero tingnan natin kung sino agad ang una magpupull ng trigger onto the first blood or magwe-wait sila for the contestment of this turtle, my friend. Like, syempre gugustuhin talaga nila ito para maka-take over. At ngayon, makikita na nila Pew Pew na nag-i-start up na to na si God. Gusto na niya makalamang agad. Ayun na niya, nagagap siya masyado. So gusto na nilang kontrolin tong ating series or at least itong game number 3. Kasi pag nanalo tong squad ng ating Barangay Tatalon is andun na sila sa match point na kakalapagan. And J4 Blade got the steal of their lives though with a beautiful final shot mula kay Ardo sa batang Gendy. Ito si Fairborn kumakaldag. Isang bagsakan na lang at apatay pa si Ten and getting the first blood. Pero may bawi pa ba dito ang mga taga-barangay Cruz Naligas? Si Jake the Dog gumagawa pa ng paraan para mag-stay alive, but he's still able to do so. Pero double kill na si Fairbor. 2-for-1 trade. Pero may betterment or rather medyo even pa ang naging palitan doon because of the turtle na na-secure ni J4 Blades. Pero nagkaroon ng opportunity si Nicolette Vergara na makapag-farm sa lane ng ganon kadali lang. Hindi na siya nang sumuporta pa. So na-isolate niya lahat ng waves na ito. So, and nakita nyo naman, even Steven, konti lang talaga nakuha ang kalamangan dito kasi first blood, tapos first blood bonus, tapos additional kill pa ang na-accumulate ng Barangay Cruz Naligas. Habang ito namang Barangay Tatalon is, well, they're able to secure the XP, rather the experience and gold of Barangay Cruz Naligas and also some turtle pass. So laking bounty pa rin yan. Hindi pa rin sila ganung mapapag-gap. And we know how Barangay Tatalon plays out even when they are onto the losing side as well. So ngayon,
kailangan natin makita yung dominating factor from the squad of Barangay Cruz na Ligas. There is no, basically, lumiliit na ang lugar nila para magkaroon pa ng mistake or waiting for a late game scaling pa. They need to start up early very well. At kailangan talaga ni God dito na maging mama agad, magwala basically. Pero nakita naman natin sa performance kanina from the two previous games na hindi binibigyan ng opportunity ng Barangay Tatalon ang Cruz na Ligas na makapag-play out ng gusto nila. Like nababawasan sila ng option, nawawalan sila ng resources at natatanggalan sila ng mga core na kailangan makapitas. And patience is the key din for the side of our blue team. But ito si Pew Pew nag-chase down. The crash down will connect on Exhausted. Tinawag pa ang shortcut, but masyado naman layo ang kanilang mga target. Nagkasayawan na lang, nag-party na lang dito si J4 Blaze mag-isa. Pero si Fervor ay tumama na kanya Infernal Pursuit at siya ay nahila dito ni Sen. Papipilit na pa siya pumalag. Si Jello naman doon sa bandang likod, pumasok na rin. Final Slash will be able to connect on one. Pero sino mas malakas ang damage shot mo, si Jack the Dog ay napatumba na ng side ng ating Red Team men. Ito na ang Cruz sa Liga sa bumabawi na naman sila dito sa ating first flash natin. Pero sumasayaw na naman si J4 Blaze. Naubos na ang buhay ni Exhausted pati na rin si Sen. Napatay niya si Fervor. Nagwawala si Jello X with the Shaman Force para lang makapag in and out into the fight. So 2-4 trade na nangyari doon sa clash na yon at medyo dangerous na naging position ni Jello X kanina men. Andun siya nagtele sa shortcut at nakapalibot doon ang mga miyembro ng KNL. But since on point din yung flicker dito ni Jello para makatakas, na-deny niya yung possible pick sa kanya kasi pwede siya ma-lockdown dito ng Exhausted with the Bloody Hunt and Fervor with that crowd controls and the Infernal Pursuit pa. So a little bit scary ang nangyari doon, but they still able to work it out. Kalahati na lang ang buhay ng ating turtle dito. Final Slash daw, but si pakisabi ako ang God, hindi na kailangan bumaba para lang makakuha ng gong pagong. Andun siya sa bandang taas, nagpaparkour para lang makapag-secure ng objectives and able to do so. Tapos si Pew Pew ay susunod din kay J4 Blades. So nakabawi na naman na maganda ang Cruz na Ligas. Mukhang ito na ang gusto nila na mag-start up early na at kumuha ng malaking lead. Hindi sila papayag na ganun lang sila matutusiro agad-agad. No, mahaba pa ang gabi. Hindi pa tapos ang mga party mga tol. And right now, na hinahanap nila, the manhunt is on. Fervor with the crowd control, Shaman Force para magkaroon ng sustain. Good dash from Jello and the outplay is still there. Napatagal si Fervor doon kaya nagkaroon ng kill si Jello X. A little bit mistake for Fervor. Akala niya makukuha na nila yung kill doon, but they can just shrug it off. Okay lang yan. Konting bawi lang naman dito for Jello X, but man, grabe yung mga dash out dito talaga ng hari so far. Saka kung titignan mo, almost similar yung first item na mangyari dito para sa dalawang teams. Starium site na agad. Actually, lahat sila Starium site. So, mostly the composition of our Barangay Tatalon is nakarelayan sa magic damage. So, even the tanks is mahihirapan sila na ma-sustain yung mga damage na yan. And the burst has the possibility na doon sila ma-pick up men. At although ngayon medyo matatagal talaga bago mapalakas dito si Harit compare sa mga marksman natin na talagang sobrang nag-benefit sa mga bagong itemization doon sila mas nakalamang up to this point. And tingnan natin kung itong Barangay Cruz na Ligas is makakapag-bounce back into the series nga. Maraming nagsasabi dito sa comment section na okay, reverse sweep na tayo mga tol, pero nagsasayaw na sa bandang taas si J4 Blades at think si God naman, sino ang makakalamang? Will it be the Blades? Papasok doon sa laman ni tropang God pero nagsasayawan lang sila at nag-back out na. Pareho sila nag-commit ang ultimate, tapos reset na lang ng malala. Medyo na suppress dito ang isang Pew Pew, tapos nakapagbigay naman siya ng shortcut pero way too late na para makatakas pa. That is the combo na sinasabi ko kanina. Bloody Hand pero the final flash rather mula dito sa Arlot. Able to find Fervor, tapos binagsakan pa siya ni Shen ng Bloody Hand also kasi kinuha niya yung form ni Exhausted, kinuha niya yung form ng Franco para magkaroon tayo ng palitan na kill. So 1-for-1 trade-off as well, but the mid lane towers already been opened up. Kaya Anthem Edge napunta rito for Barangay Cruz na Ligas. So they're still on to quite a good startup pa rin naman, and that is a 2K golden na you still have to respect. Exhausted though not connecting those Iron Hook might be bad,
for the consistency ng kanyang mga hooks. But once na nakuha na ni Exhausted yung kanyang tune-up, hindi na siya masyado nagbimintes eh. Like, on point na at very crucial na ang kanya nahuhuli. Pero speaking of huli ka dito boy, si Kiel naman ay nabigyan ni Zen ng isang killing spree habang nilakdakan si Piu Piu ng Beatrix at nakadalawa pa agad doon. The transition was very good. Ito ba ang time of Blaze kapag nakapa si Jello at hindi nakatakas yung Harit, the hook will not land on Zen kasi nakapag-flicker out siya. Pero tatlo na agad ang nabutasan sa side ng ating barangay Tatalon. Grounded muna kayo mga tol, and safe to say this first Lord of the game will go to the side of our Barangay Cruz na Ligas. Kayo ang nag-setup ng kill pero kami ang tatapos nito. Hindi kami ganon kadaling tapusin mga tol. Sabi dito ng Barangay Cruz na Ligas, babawi at babawi sila as much as possible and they are going to be happy with it. Getting those itemization in for Kiel and some dominant eyes para kay Fairboard to deny that sustained power or a little bit of healing para mabawasan ang papasok na heal dito for Jello if ever man meron siyang Omni Bump or life skill bump kung ano itawag dito sa effect na yun. But 6-9 na and finally we got the huge lead for Barangay Cruz na Ligas. Jello found the way naman na makapag-move on sa bandang taas para makakuha naman siya ng tower. Although medyo nagka-grounded na rin si Chip, mas nababasa na at this point ng Barangay Cruz na Ligas ang rotation niya and they are ready. Basta't nandiyan si Chip, alam niya nakakaldag yan, mag-shortcut. So the focus is kung sino ang lalabas doon. Well, gustong-gusto nilang kagatin talaga. Especially dito si Exhausted. Pero since andyan din si Sen, nakakapagbigay din siya ng same treatment. Like, sige, pumasok ka dito, Ling, pumasok ka dito kung sino man ang gustong pumalag, kakagatin at kakagating kayo. Pero ang maganda lang is nahahanap ni Exhausted yung mga crucial picks na kailangan. Siya yung 0 to 100 na hero na yes, sometimes yung kanyang mga gustong i-hook is hindi na na-hook, but pag when it matters the most, doon pa siya nakakuha ng magandang buwelo. But 1v1 na naman with a great one ang parehong jungler. But look at the damage from J4 Blaze, able to burst down si God kaya napilitan siyang tumakbo. Naubos agad ang timer ng ulti ng isang J4 Blades kaya hindi sumapat ang kanyang damage. Siguro kung meron pang isang segundo or maybe a millisecond duration ng kanyang ultimate, they could have gotten the kill kay God. Kaya medyo swerte-swerte dito si tropa. Luck is still part of the plan and also part of the game as well. So lahat yan tinetake account din. So swerte, skill, talino, reflexes, everything man, it all boils down lalo na into this grandest stage of all ng ating District 4 MLBB tournament. And right now man, this is a battle of like a chess eh. Like di agad every movement nila naghahanap talaga sila ng mas magandang output. Lang sila magharap ng kill, pero yung kill na ma-maximize pa nila, then they can translate or transition into something big pa. Like for example, if ever na meron tayong Lord, is pwede sila makapag-transition ng Lord pag nakapatid sa sila ng ita. Pero speak of pitas, si Piu Piu ay naligaw! Naligaw ng landas ang tropa at -1 agad. Ito na yata ang call sign for God na pumalag na, sumusundot ng kaunti, giving some pressure naman to Barangay Tatalon. Wala sila masyadong information men. Ang ganda ng patience sa parehong teams na ito. They know how to play this game very well. And of course the Chip, alam nila na yung kanyang mga lunggang pwede niyang puntahan at di portal in, well, nahuhuli na nila. So parang basa na. I understand it now. Sabi dito ng side ng ating Cruz na Liga. So ample time muna. Hanap muna ng way para ang Barangay Tatalon is makapag-pull ng comeback pa and to find more resources. Although di nila mabutasan halos yung mga tower, even that mid lane is almost untouched. That the tower to the bottom lane is still not destroyed, so hindi na rin nabibigyan ng pansin dito men eh. At nakita nyo butas na yung bandang taas. So ito ang tinik sa tagiliran ng side ng ating Barangay Tatalon is kailangan i-take account nila itong side nito before they even goes deep into this map. Pero right now, sobrang nakakatuwa naman kasi we already have 281 viewers as of now dito sa ating
Facebook Live. Kaya maraming salamat sa inyo, and this grand finals talaga ang very worth it na. But ito na ang ating lords, mag-asa na sa bandang baba. This is the second lord already, though may charge up na yan, but it won't not be able to execute down this tower. Kinapos pa, pero at least meron pa rin naman sila ditong second tier tower na pwede nilang i-destroy, and I think safe to say the top lane as well will fall down eventually. At sinikiro na nga yun ni Pakisabi, ako ang god. Ayan, nakuha pa pala I think it is Nicolette Vergara who got the inhibitor tower to the bottom lane. So butas na agad yung side lane, men. That bottom lane really is the weakness right now for Tatalon. Like, medyo may hirapan sila makalabas. Yung ginawa nila sa Barangay Cruz Naligas, possible na gawin na lang din sa kanila. Patience is the key. Pagandaan tayo ng setup dito, waiting for a chance to bite down. Then doon sila harap ng way na makapag-comeback pa. Ito, nag-iingat na rin si Piu Piu kasi pag naga-portal lane siya sa kanyang mga zone, is pwede na siya mahuli. Like I said, may mga nakakabasa na sa kanya, may parang mararamdaman mo agad yun eh. Nakita mo na isang beses, so alam mo na agad yung galawan ng chip. That portal is going to be a little bit readable as you are able to get used to it. So nasanay na rin tong squad ng Barangay Cruz Naligas sa ganong gameplay ng chip. Kaya nag-iingat na rin yung chip na kung saan siya pwedeng pumunta. And patience is the key pa rin sa parehong teams natin. No one is really pulling something. Very tahimik ang labanan natin. At this is the high level talaga, tol eh. Hindi ka lang papalag ng papalag unless you found the opportunity na makakahuli ka talaga, at doon ka makakalamang at doon ka magkakaroon ng magandang turnaround. So far, wala pa naman tayong mga nahanap na picks. Wala pa nag-uumpisa kasi malayo pa ang Lord. There are still 13 seconds left before the Lord will spawn. And gagamitan lang din ito ng Barangay Tatalon sample time to freeze their own wave para magkaroon naman sila ng konting anchor when trying to push out naman. At although di nila kailangan masyadong lumayo, but at the same time nagkaroon sila ng resources na pwedeng mapunta sa kanila. Nakita na natin yung Lord nag-spawn na, at si Jake the Dog ay pumasok na for some reason. Final shot doon sa matalikod. Si Piu Piu, man, yung shortcut niya meron na, para may nilapag, hindi pa niya binibitawan niya. Actually wala pa. But at this point though, nakapag-respawn naman ng pala dito ang squad ng ating blue team, men. 5 on 5. Mauli dito si J4 Brave. Tatakbo na lang. Wala pa siya immortality. Actually, di yata siya makakapag-build up. But si Jake the Dog, meron na. Babalik ulit ang tropa. May final slash na naman siya. Kaso nga na, nakancel out agad. Kasi nga, napurnada agad ang kanyang buhay. At hindi na niya na-connect ang kanyang ultimate. At nabigyan siya agad ang mabilisang kaltok sa ulo. Jake the Dog, mukhang uuwi muna siya sa kanyang amo. Sububok na pumalag sila, pero mukhang kakagatin na si Jello X ng Bloody Hunt, at si God pa ang kukuha ng kill. Good effort sana pang Barangay Tatalon, but ready na ang Cruz Naligas to take over this game and to find their first game win dito sa ating series na ito. Pero mabilis pa na makakapag-spawn si Jake the Dog. Meron pa naman siyang 10 seconds left, but I think the hook though will land on Piu Piu once again. Bloody Hand combo, nilapag pa si EG Boy para makatulong sa kanila to push out those lanes. Although madideplete na rin siya, wala nang minion wave sa bandang gitna, so hindi sila magkakaroon ng extra tower pa ngayon. If ever na madidestroy ito, or rather madidepend sa nila J4 Blades, well, may extend pa nila ang kanilang possible defense, men. Pero in a moment, pag meron na minion waves na kahit isang minion waves na lumakad dyan, napakalambot na yan for Nicolette to take over. At nakita mo, hindi na kailangan ni Nicolette na pumasok mismo sa tower range. Like, andyan na siya. Andun na lang at makukuha pa nila in the hook though. Beautifully done, connecting the Bloody Hunt, and of course Nicolette Vergara getting the last bullet onto the Arlot. Your final slash will be your final destination. J4 Blade sumasya out. Nag-shaman force na rito si Jello, pero naramdaman mo ang double shot put ng J4 Blade doon kay Godman, kaya napilitan din siyang lumayo. But the hook though will not land, pero nakikita mo na at nararamdaman mo na yung mga hooks na exhausted kumukonekta na sa mga crucial picks. Wala nang taga-setup dito for now para sa side ng Barangay Tatalon, at yung Cruz Naligas naman yata ang kukuha ng game na ito. Wala nang buhay si Ferbo, pero meron pa siya immortality. Babawi pa ba? But siyempre yung damage output andyan na, nagkakaubusan pa. Sen getting the kill or Fervor, pero dalawa na lang magdedepensa. Hindi na nila kaya yan kasi focus na sa goal ang Barangay Cruz Naligas, and we have a series. Cruz Naligas able to find one game.
Di pa tapos ang boxing mga tol. Hook God, Franco God, ang dami nagsasabi dito sa comment section. And yes indeed, 2113. Tune up talaga si Exhausted men. Nakita mo talaga yung una, yes, hindi pa niya nakokonekta kasi maliit pa lang yung range ng hook, but once na napalevel up niya ito at tune up na niya ang kanyang kailangan tune up, that was a sweet music na pinakita nila. And we have a series, man. Extended ang ating laban, hindi pa tapos ang boxing talaga. Magkikita tayo sa Sunday morning. Pero magbabalik po ang ating tournament para sa ating game number 4, kaya dyan lang kayo. Nitong nakaraang taon, naipasa na natin ang ating Anti-Child Labor Ordinance. Thank you kay Councilor Egayat. Dahil sa mga ito, higit 20% na sa mga batang ito ang naalis natin sa child labor. 20%, that's 1/5 of the 10,000. Tinanggal na natin sa child labor thanks to your ordinance. Tuloy-tuloy pa ang ating pagkilos para mapataas ang bilang na ito. Again, the goal in Quezon City, zero child labor. Isa rin tayo sa mga nangunguna sa advokasya laban sa online sexual abuse and exploitation of children as the worst form of child labor. Naipasa na natin ang ordinansa laban dito sa paglalayo na palakasin ang ating mekanismo for child protection. Kasama sa mga hakbang na ito ang ating Unified Referral System at ang preventive programs para may bahagi ang issue na ito sa mas nakararami. Daughter of Northern Vale. Your team I is swear banning. to protect it till my last Mabilisan lang ang ating mga break talaga. Mabilis nakakapag-set up ang ating mga teams. So tuloy-tuloy lang ang ating series and ganun-ganun lang. Umabot na tayo sa game number 4 but malayo pa ang kampyonato para sa ating leading team ngayon na ating barangay tatalon kasi nabigyan sila ng extra game ang barangay Cruz Naligas. So game number 4, possible end game natin is the game number 6. Then again, after game number 5, pwede pala if ever na manalo ng 2 beses dito pa rin ang side ng ating barangay tatalon. But knowing and seeing the playstyle of Barangay Cruz Naligas, no time for play. Lock in na agad and they're going to cook with this competition beautifully. So far, tanggal pa rin naman. Ayaw talaga ibigay din kay God tong Freya at Fanny niya dahil baka magwala na talaga ng sobra dito si God. Like, din na niya kailangan ng statement na pakisabi, ako ang God. Automatically, God na agad ang kanyang name because of the performance that he's just been giving throughout the whole tournament itself. Next to him is also Japer Blaze na sobrang similar ng playstyle, very aggressive, pero sila na mismo, ang barangay tatalon na mismo ang nag-ban ng chip. Hindi na nila ibibigay ito, but at the same time KNL Cruz Naligas also banned the Bruno, the Matilda, and the Sicilian. So ibang transition naman ulit tayo dito sa ating game number 4, maybe makakita tayo ng mga picks na hindi pa natin nakikita as of now. Maraming gusto ko shoutout kanina, so ihabol natin dito. So shoutout sa'yo Joshua Fallible,
Shoutout shoutout daw kay Joshua Bautista, hari ng entablado. At sabi nabibilib dito sa Hookmen. Sobra, like Franco Gods daw. Grabe hook na yon, sobrang ganda. Well, I think confidence booster din yun para kay Exhausted Men eh. Hindi mo talaga pagdududaan si Exhausted. Tune up lang talaga yon pag nagwimitis siya sa umpisa. Tune up pa lang. At J4 Blades is back sa link na ito. And they have the possibility na mag-tower na naman. Tapos, Jello X, kumuha na. Hindi na sila atubili pa. Sila na mismo nag-secure ng Beatrix. Nakita mo naman performance kanina. Sobrang naging crucial siya to explode basically all of the life na kanilang kalaban dito. And dahil sa bilis na kalamangan ng isang Beatrix, hindi na nakahabol yung ating Harit at saying to it, yung Harit is medyo kapos pa rin talaga. So, baka hindi na masyado i-pick siya dito at this point unless talagang magkaroon pa sila ng magandang drop to utilize this Harit para magkaroon siya ng time talaga to farm or start up early. Depende sa situation na mangyari sa ating first skirmishes of the game. But the Moskov daw para at least maharap yung late game pa, and with the Zoyo para may OP, may jungle na rin dito, Killa God. Zushin, Toyo, Ling, Moskov, I think may pagka-Russian behind onto the name. But kidding aside, Moskov attack speed. Yun yung parang iniisip ko kung ano yung magiging power niya. Well, doon siya nakakalamang sa attack speed niya compare dito kay Beatrix na mostly very AoE naman siya, like isang bigayan eh. Etong si Moscow is chani-chani, pero once na naka-reach na, sobrang bilisan niya ang kanyang attack speed, para na lang din siyang nag-burst down, sunod-sunod nga lang ang kanyang mga basic attack. At two different marksman, two different approach, parehong di mo sila may pagko-compare. Kaya nakadepende kung paano sila mag-start up early, kung ano ang magiging advantage sila sa isa't isa. Pareho silang may edge, pareho silang may pros and cons. Pros for Moskov is sobrang bilis na attack speed and much better mobility pa and global presence with the SOD or yung kanyang Spear of Destruction. Ito naman si Beatrix is more like team fight oriented na marksman. Gusto niya na nandun siya sa clash, nakakapagbigay ng AoE damage to burst down all of their opponents na mahuhuli nila dito. Kaya maganda na may kasama dito si Jello X, or rather may kasama yung Beatrix na may isang taga-hold talaga ng crowd control or talagang yayakap dito at magkikip grounded for Barangay Cruz na likas. Nakita mo yung Franco, and that Franco Beatrix combo was good kasi bloody hunt na agad, automatically kill na agad yon, babagsakan na agad ni Beatrix ng Nibiru's Passion. Depende pa yon kung ano gusto niya, kung yung AoE ng mga missile or yung mga sunod-sunod na bala. So madaming way for Beatrix to play around onto this map. Although tinanggal muna ang Tigreal, either ayaw nila ibigay ito sa kanilang opponents or ma-deny din kasi. But regardless, sila na nag-initiate ng ban na ito. And also, taking out yung Phobius kay Fervor. Respeto na rin ito dahil grabe din talaga Phobius din si Fervor min eh. But ngayon, even the Grak as well was kinda respected din. Grabe din yung sagasa niya. Although meron din kasi Valentina, so nagkakaroon lang din ng palitan tayo. But yun nga, I'm waiting for the last ban kung ano ang pwedeng iban dito ng side ng ating Barangay Cruz na likas. Although, pag-usapan naman natin tong Novaria. Novaria I will choose my own Your path. team is picking. is one of the best info gatherer na mid lane natin ngayon. Gamit yung kanyang Astral Echo. Tapos
yung buff pa niya, or rather debuff niya sa kanyang kalaban na napapalaki yung hitboxes. So yung mga skill shots mas madaling mapapatama. So minsan pag may Novaria ka, mas gugustuhin mo na meron ding someone na makakapag-benefit ng mga mas malaking hitboxes sa iyo to connect your crowd controls, to connect your damage outbursts and abilities. Pero ito, bigyan na tayo ulit ng mga shoutout sa ating mga viewers dito. Sabi ni Edward Frases, pa-shoutout po kay pa-shoutout po kay Sherwin Castulo, shoutout po si Gildark. Yon. Tapos sabi naman ni Tristan Tan, pabati po si Adam Rica Blanca, gods yan. Wow. So shoutout sa'yo Adam Rica Blanca, sabi dito ni Tristan Tan. Parang dandadaan, but ninang edit combo with Gatot Kaka. Sobrang laki ng defense nila, and at the same time pwede pang mag-provide ng malakas na damage output dito ang isang edit, men. Pero ibabalik yata nila Jake the Dog yung CC or not? Will this be the export para mas ma-utilize talaga nila yung Novaria with a huge damage output? But for now, marami nag-aabang din dito sa Johe di Pew Pew. Tingnan natin kung maiko-connectan nila na maayos to. There's still some 30 seconds left para mapag-isip ang si Jake the Dog kung ano ang kukunin nila. At yun nga, men, lapo-lapo pala. Isa sa mga main niya. At inaabangan ng mga viewers or mga supporters niya. Pero wag daw muna mga tol, CC muna ang ating gagamitin for that side lane, and syempre continuous damage as well. So iba pa rin ang transition dito ng side ng Barangay Tatalon, pero kompleto na ang ating mga composition. Again, nag-consist into the meta favors pa rin ang side ng ating blue team or ang Cruz na Ligas. So, ito, shoutout tayo dito sa ating mga comment section. At sabi dito ni Andrea Ann, pa-shoutout po kay Ashley. Birthday niya po. Uy! Ito na, happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. O, yun lang, baka payalitan tayo. At sabi ni Ned Pasqua, shoutout daw po from Saudi Lords. Oh, shoutout sa ito, from Saudi with love. And kay Axel Rain Duma again. Ayan, shoutout sa iyo, tol. Shoutout ulit mula kay MJ Baluyot. Shoutout po kay Jonathan Fonseca. Yes naman, Sir Ned Pasqua. Nakakatuwa talaga na may mga local tournaments tayo na sunod-sunod din. Hindi lang ito eh. May mga inter-town tournaments pa. And I do hope na makasali din. Makasali din tong mga taga Nargay District Force at iba pang mga tournament. Wow! Daming birthday ngayon ha. So, sabi ni Clark Ian Daniel de Salesa, pa-shoutout po kay RJ Mahinay. Birthday niya, nanonood ngayon sa venue. Ay, nanonood ka rito sa live. Wow! So, happy birthday sa iyo, tol. I do hope that you enjoy your birthday. Ano ba yung wish mo for your birthday? Ngayon na ba mismo, like 7? Kasi actually malapit na mag 12, so malapit na magpalit ng araw or magpalit ng date. Malapit tayo mag December 8. At yun, so ito na tayo. Focus na tayo sa ating game ulit mga tol. This is still the grand finals nga. Kaya tingnan natin kung sino ang unang ang makakuha ulit ng susunod na win, kasi the situation is pag nakuha ito ng Barangay Tatalon, they are already on to the match point at isang win na lang ang kanilang hahabulin. Meanwhile naman, may pag-asa pa ang side ng Barangay Cruz na Ligas na may even yung scoreboard natin para may extend pa ang ating laban na ito. At ito na nga tayo mga tol. Jello X provide ng mga damage at tinulak lang siya ni Nicolette, but first blood goes down here onto the bottom lane. Nabigyan na si Jake the Dog. CC won't be able to escape, man, and J4 Blades also medyo late na rin sa kanyang party. Sumugod si Pakisabi ako ang god. Hindi nga lang kumanik ang kanyang stun, but okay lang din yan. Pero nagkakapaan pa rin naman sila. Tingnan natin kung may magkakasundutan or magre-reset na lang sila. Meanwhile, ito si Jello X, man, mukhang again, the huge damage burst from the Beatrix. Mas nakakalamang siya ngayon when it comes to the laming kasi mas mabilis siya mag-clear din ng wave. At nakikita mo naman sa pressure na binigay na nila dito na mas lamang siya at mas naipupush niya yung lane. Pero mukhang nakaramdam si Exhausted na mayroon taong nakatago doon. At si Jello X ngayon able to at least bounce out na muna. Tinapon na rito yung isang Nicolette Vergara, but wala namang support sa damage output at hindi na rin naman nag-commit si Nicolette ng kanyang utility spell or yung kanyang flicker. And backaway na muna. Okay, so ulit shoutout mula kay Tristan Tan.
pinababati yung pinakamaganda nanonood dyan sa venue, boss. Oh, kung sino ang pinakamaganda dito sa venue nanonood, shoutout daw sa'yo, pabati daw sa'yo, sabi ni Tristan Tan. So, I do not know who's that. I don't have any information kung sino yan. Hindi siya nagbanggit ng name eh. So, assume na lang natin kung sino dyan. So, kung sino binabati dito ni Tristan. Pero ito na yung collapse, men. Mukhang maganda rin ang mga engagement dito from the side of the red team. But si Pakisabi ako ang god, ang retry god of the game. Speed of destruction, won't be able to land onto anything. At dalawa pa na pick. Actually, tatlo na pala ang napitas dito from the side of Barangay Tatalo. Tapos tumama pa ang first kill charge ni Pakisabi ako ang god. Pero hindi niya na-connect ang last hit niya to take down si Novaria or si Sen. And huge early startup na naman. Suppress ang maganda ang pinakita ng Cruz na Ligas. Wow, indeed. Nakakatakot ngayon yung lead na binibigay na ni Pakisabi ako ang god. But the flicker in onward and the splitter combo is there. Tinapon lang dito si Perbor pero mabibingwit siya ng Zushin. Wala kang takas, boy. Ito na ang spot ng ating Barangay Tanod. Uwi ka muna, curfew na. Sakto mag-aalas 12 pa. So that is already a 4-0 lead. 2K na agad na accumulate dito for the squad ng Barangay Cruz na Ligas. And mukhang we are going to play out all of our initial games natin dito based on the performance ngayon ng ating Barangay Cruz na Ligas. But nandiyan pa rin yung danger ng Barangay Tatalo, nandiyan pa rin ang kanilang nakakatakot na very unorthodox playstyle as well. Kaya wala tayo talagang pag may poll tayo dito, siguro yung chances of winning ng parehong teams is close to each other. Baka siguro 60-40 or 55-45, mga ganun. Hindi na nga lang tayo nakapaglagay ng if kaya natin maglagay pala ng poll sa ating comment section, why not, no? Like, sino man nanalo ng game number 1, ganyan, para malaman lang natin ang bugso ng ating mga viewers either sa venue and of course sa ating Facebook page live. At may chance din naman na bumoto, of course, yung ating mga Facebook rather on-site viewers na punta lang sila sa Facebook live ni Consilor Igayap, tapos boboto na lang din sila doon sa poll. But ngayon, nagiging aggressive na ang Barangay Cruz na Ligas. And although na-secure naman ni J4 Blaze ang kanyang purple, it's still not the end of the world for him. Kaso nga lang, kailangan yata na i-sacrifice sila tong turtle again para na naman sa side ng KNL Cruz na Ligas. Pero sumasayo na agad si Pakisabi ako ang god. Ipipilit ba nila yung clash dito kay Jake Dagdog? Kaso nga lang, nagbakawin na, masyado na malalim yon. At ayaw mo na mag-overcommit din ni God. Alam niya yung playstyle niya, alam niya yung limit niya. So hindi muna siya mag-overextend. Kalma muna, men. We have the lead. So di na naman natin kailangan maghabol eh. We can take this momentum into our tempo and tune up on our own path. Start up tayo from the get-go and doon natin kontrolin. Yan ang gustong gawin ng Barangay Cruz na Ligas. Like, pa isa-isa lang, it's okay lang. Let's take our time and dance on our own sounds, on our own tunes. Hindi tayo magpapakontrol katulad ng ginawa sa atin katulad ng ginawa ng Barangay Tatalon sa kanila. Yan ang possibly na pwedeng iniisip dito ang Barangay Cruz na Ligas once again. But look at the damage from Jello X. At of course, si Sen nagbitaw na ng Novaria ultimate. Also, napalaki na kanilang hitboxes just to slow down and syempre info gathering pa. At nakuha na nila Nicolette Vergara ang pag-push sa tower na yon. So wala na rin namang fight na nangyari. At magkakahulihan ba tayo dito? Hindi naman. Nakauwi naman ng ligtas yung isa doon, men. Kamuntikan pa kasi nadaanan na siya. At siguro kung dumaan lang yung katawan ng isa doon sa bush na yon, I think madidinay niya yung yung recall eh. But tumagos siya eh. Nag-over the wall na siya mismo. Di na siya mismo dumaan sa bush or sa damo. Kaya okay na, nakauwi na dito I think si Perbor yata yon. But nonetheless, wala pa masyadong nagpupull ng trigger hanggat walang objectives na pwede talaga nilang i-translate. Waiting onto the objectives, man. Pero sometimes
dito natin malalaman, dito naman natin mababasing bulso eh. But ito na, si Jake the Dog ay nabing with men. Tamang backawin na lang din siya. Another one pa mula kay Kiel. And I think mukhang nagkakaroon na tayo ng start-up yata. Jello X, let's see about it kung saan siya mapakakapunta. Nagparamdam na siya, man. Kiel though, mukhang nag-ultimate na rin si Kiel. Tapos nag-flicker out na si Jello X. Tapos secure na ang mga plano dito ng Barangay Cross na Ligas. Nakakuha sila ng opportunity to take down that turtle pa. Pero nakita ng opportunity si J4 Blaze nang magtempo sa Blaze naman para mahanap si Kiel. Medyo na pa-overstep yata ang tropa natin na Zushin at nabigyan siya na magandang ang kill down. Pero nakulap, still there. Nagsasayawan sila Fairball. Lumabas ang kanyang primal rat. Gatot kakawid ang ultimate way. Too late to the party.